driver, hinuhuli ng pulis, hinuhuli ng PIDEA. Bakit ang presidente hindi pwedeng hulihin? Yun ang tanong. At kung ang isang nag-aadik ay ordinaryong tao, bakit tinatrato ng kriminal? Kung presidente hindi kriminal, yan po ang baluktot na pananaw. It is not only an issue about the personal differences of Bongbong Marcos Jr. and Amy Marcos. It is an issue of national interest. Kaya dapat siyang bumaba. Number 2 na paglilinaw, ang resignation, dalawa, voluntary and forced resignation. Si Joseph Estrada did not resign voluntarily immediately, but he was forced to resign technically because the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police withdrew support from him. It was a technical forced resignation. Malinaw po yun ha. There are two kinds of resignation. Voluntary and forced resignation. So what we are looking at is a technical forced resignation on Marcos. Sapagkat kung wala na ang suporta ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kay Marcos, he will be an inutile president. The backbone of society and the pillar of government ay ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Without the AFP and the PNP backing up Marcos, he will become an inutile president. Therefore, he can be forced to technically resign. At yan ay hindi illegal. Yan ay constitutional. Nag-rule na po dyan ang Korte Suprema. When the Commander-in-Chief, being the President also, and head of the government, becomes incompetent, inutile, and involved in culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, which are all present right now under Marcos. These are the legal basis that the AFP and the PNP can withdraw support from Marcos. And it is not mutiny, it is not coup d'etat, it is constitutional duty known to be Article 2, Section 3 of the Constitution. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people, and Marcos and the corrupt and planterous officials of government are not the government. They are only borrowing the mandate from the people, but the real authority comes from the people. And so therefore, the people have the right to revoke the authority given to Marcos. And so also, the Armed Forces of the Philippines. The chain of command will not exist anymore kung kriminal at adik ang presidente. It cannot hold legal doctrine. Kung adiktos at kurakot ang presidente, it cannot be a doctrine anymore of chain of command. The chain of command will only take effect under legal and actual existence of lawful authority. Kung adiktos ka at head ka ng sindikato ng gobyerno, you are no longer exercising, neither you are occupying lawfully the authority of the president. Klaro? So therefore, Marcos can be removed either by voluntary resignation or forced resignation. Kaya tayo nandito to put pressure not on Marcos, but to put pressure on the so-called gatekeepers of democracy. I-pressure natin ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Kung may adik kayong nakikita sa lansangan, hinuhuli nyo. Bakit ang adik sa Malacanang na dapat namumuna na sumunod ng batas at magpatupad ng batas, bakit hindi siya hinuhuli? That's very basic and very logical question. Tama? At dahil dyan, babalik na ako mamaya kasi baka maubos na ang oras natin. Right now, mga 5:35, nagsimula na sa The Hague, Netherlands, ang Open Appeal Chambers Delegation and Deliberation
sa petisyon for interim release ni former President Duterte. But former President Duterte is not present right now. He signed a waiver at nag-delegate siya ng otoridad niya at ng kanyang presensya sa kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Because there are already indicators of memory lapses on the part of former President Duterte. We pray in solidarity while we are calling for Marcos to resign, both in action and in prayer. We will also pray na itong ICC will hear the cries of the Filipino people that Rodrigo Duterte does not deserve this kind of treatment, so inhuman, so unjust, and so cruel. Nangyari po ito dahil sa kataksilan at katraidoran ni Marcos na ang isang Pangulo kagaya ni Duterte na nagmahal ng mamamayang Pilipino, naglingkod at inayos ang gobyerno at bayan natin, pinagtaksilan, pinadukot, pinakidnap sa isang bogus entity na ang pangalan ay ICC. Yan ay isa pa sa kasalanan ni Marcos Jr. We have courts in the Philippines. Kung gusto nilang kasuhan si Rodrigo Duterte, they can file cases in the Philippines. Pero hindi yon ang objective nila. Ang objective ni Marcos at ni Romualdez ay tanggalin si Duterte sa Pilipinas, pero mga duwag na ipapatay si Duterte, kaya pinadukot at pinakulong sa ICC. That's the real story about that. They are so afraid and they are so insecure that Rodrigo Duterte still enjoys like a rock star president embraced by the people. Yan ang katotohanan. At dahil dyan, pakinggan natin ang isa sa mga magbo-volunteer mula sa hanay ng mamamayang Pilipino, kagaya ni Brother Jacos na rock and groove. Ito naman, coming in shorts, pero buo ang loob na magpahayag dito sa EDSA's Ride. Ikaw na magpakilala, brother. Maraming salamat ka, Eric. Nagkita rin tayo. Nakikita lang kita sa Facebook page mo at sa mga media outlet. Ako po si Brother Delio ng Davao City. Nandito po ako sa inyo ngayon, humaharap. Nananawagan, magkaisa po tayo. Dahil ang mandate ng Constitution ay mandate para sa tao. Binigyan natin ng mandate itong mga official na ito na manungkulan at mag-lead sa atin, pero saan nila dinala ang ating bansa? Nasaan tayo ngayon? Halos gusto nila ibenta ang sovereignty ng Pilipinas. Isa na dyan, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands ngayon. Bakit? Ang tanong ng maliit ng mamamayan na naninirahan under the Republic of the Philippines, inutil na ba ang ating mga Supreme Courts dito? Inutil na ba ang mga korte ng Pilipinas? Wala na bang kapasidad ng mga abogado upang ipatupad nila ang umiiral na batas sa ating bayan? Yan po ay katanungan ng maliliit na tao na tulad ko. Mga kapatid, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Pilipinong naninirahan under the Republic of the Philippines, mayroon po tayong pribilehiyo. Gamitin natin ito. Ibinigay ito sa atin ng Constitution Law upang i-exercise natin. Isa na dito itong pagtitipon natin. Naipahayag natin ang ating nararamdaman at pagkadismaya sa gobyernong ito. Alam niyo po, hindi ko maintindihan. Itong mga namumuno sa mga agency ng gobyerno under the government of Marcos, mayroon bang isang ombudsman na talo niya pa ang DOJ ngayon? Talo niya pa ang spokesperson ng presidente ngayon? Na siya ngayon ang naghahayag kung anong mayroon na dumarating sa Pilipinas para dito sa oposisyon. Mantakin nyo, buti pa siya, may kopya ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Sana all. Yun na lang ang masasabi ko. Diba? Kaya ka, Eric, naninindigan kami
kaming maliliit na mga mamamayan, kaming walang kapasidad pumunta dito sa EDSA, walang pamasahe, pero pupusisan ko sila ngayon. Inihikayat ko kayo mga kababayan, kayong mga nanonood dito sa social media, gumising na po kayo. Yung flood control na yan, andito sa Metro Manila ang baha, nandun sa Davao nag-imbestiga. Sana all. Gumising po kayo. Magboses po kayo. Samahan niyo po kami rito. Maawa kayo sa bansa natin. Maawa kayo sa mga anak niyong maliliit dahil mamanahin nila itong problemang ito. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos marunong. Ang Diyos mas matalino sa kanila. Huwag na nating hintayin na tayong walang kasalanan, ibigay nila ang kaparusahan sa atin. Yan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ako, umiiyak ako. Nung panahon na panunood ko sila dito sa Villamor at itinutulak yung ating dating presidente. Durog na durog ang puso ko. Wala akong magawa. Bakit? Etong mga nakaupo na to, sila ang may puwersa. Tayo wala. Pero hindi nila pinakinggan ang taong bayan. Sila ang dapat pinakinggan ng mga ito. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Tayo, ang mga maliliit ng mamamayan, ang nagluklok sa kanila dyan. Tayo, ang nagbigay ng mandato sa kanila para magkaroon sila ng power. Ngunit ito ang nangyari. Nasaan tayo ngayon? Nandito sa lansangan para iyak ang ating mga damdamin. Kaya ako'y nananawagan. Kayo dyan na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Yan, kayong nakaupo, subukan yung tumayo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time with feeling. Parang saging. May feeling. One more time. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Sabayan niyo si Kairik. Marcos resign. Aristuhin. Ikulong sa selda 13. 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 Bakit selda 13? Yun po ang pinakamalas na selda. Walang CR. Doon siya dapat ikulong sa selda 13. Pakinggan natin ang boses ng isang nanay, boses ng kababaihan na nagsasabing, kung mayroon kasabihan ang mga matatanda, ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. May kasabihan din po na ang sinungaling at mga magnanakaw, karamihan nagiging adik din. Tama po ba? At dahil dyan, kung tayo'y nagigipit, ang Pinoy na nagigipit, sa Bombay kumakapit. Nadamay pati yan.